Salamat, Pastor. Praise the Lord. Magandang umaga ho sa inyong lahat. At ang topic na inassign sa akin is about hearing God. So, how to hear God's voice. Importante po ito sa ating ministry. Hindi lang sa ministry, kundi sa pang-araw-araw po nating buhay. Sapagkat alam po natin na tayo ay hindi magsasucceed kung hindi tayo papatnubayan ng ating Panginoon. Thank you. How to hear God's voice. Okay. So yan ang ating paksa. How to hear God's voice. Book of John, chapter 10, verse 27. Ang sabi dito sa verse 27, "My sheep listen to my voice, I know them, and they follow me." Kaya kung tayo ay tunay na tupa ng ating Panginoon, ay tunay po na tayo ay nakikinig sa tinig ng ating shepherd, ng ating Panginoong Hesukristo. At dito nga ay ipinakikilala lamang sa atin na kailangan natin ang gabay o direksyon ng Panginoon sa buhay natin. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa iba't ibang pamamaraan. God speaks to us in many different ways. Kaya kung nais nating malaman sa papanong paraan na ang Diyos ay nagpapahatid ng mensahe sa iyo't sa akin, una ay through His written word. Sa pamagitan ng kanyang mga naisulat na salita. At yan, kapatid, ay napakahalagang bagay. Through His written word. Ang sabi ng Matthew 4:4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out from the mouth of God." Kaya ang salita ho ng Diyos ay isang pagkain po natin sa araw-araw nating buhay. So, nag-speak siya sa pamagitan ng Bible. At ang Bible natin, kapatid, ay binubuo ng 66 books. 39 in the Old Testament and 27 in the New Testament. At alam natin na itong written word na ito yung complete revelation of God. The 66 books of the Bible is the complete revelation of God. Wala nang pwedeng idagdag pa dyan sa nakasulat na yan. Kompleto na po yan. The Bible is the revealed will of God. No? Ang Biblia ay mga nahayag na kalooban ng Diyos. So if we want to know God's perfect will in our lives, kailangan tumungo tayo sa Bible. Okay? Kaya nga po, napakahalaga po ng salita ng Diyos. Kaya kung tayo humihingi ng patnubay at gabay sa Diyos, napakahalaga po na meron tayong written word na kung saan ay hinihingi natin sa Lord ang lahat ng confirmation na ninanais nating matanggap bago tayo magdesisyon sa isang bagay. Ngunit aside from the Word of God, there are other ways that God can communicate to us. Ano itong mga ibang bagay na ito? Okay. So tingnan ho natin, mga minamahal, sa pamagitan ng circumstansya. Through circumstances, God speaks to His people. Okay? Through circumstances. Matthew chapter 4, verse 1. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 4, talatang 1,
ay makikita niyo po dito na si Lord, after po na siya'y makareceive ng baptism of the Holy Spirit, He was led by the Spirit, no, into the desert to be tempted by the devil. So, dito kapatid, nakita natin na ang Holy Spirit, inihatid ang Panginoon doon sa difficult situation. Why? Because He was led saan? Sa disyerto. Alam natin ang disyerto, walang tubig dyan. Alam natin ang disyerto nung panahong yun, nakakatakot na lugar dahil diyan po nakatira yung mga mababangis na mga hayop. No? Kaya nga po, bihirang puntahan ng tao yan. But the Spirit of the Lord led our Lord Jesus Christ into the wilderness. Dumaan yung sirkumstansya sa kanyang buhay. Bakit? Sapagkat merong ibibigay na pahiwatig o mensahe ang Diyos para sa kanya. Ano yun? Doon pala niya makakatagpo si Satanas, di ba? Na kung saan kapatid ay siya ay tinukso for 40 days and 40 nights. At dito, mga kapatid, preparation pala iyon, no? Kaya siya nilid doon, yung circumstansya ngayon. Preparation for 3.5 years of public ministry, yung 40 days and 40 nights fasting niya ay preparation for 3.5 years ng kanyang ministry. Sabagat hindi na po natin nakita since then na si Jesus ay nakapag-ayuno pa uli ng 40 days and 40 nights. Wala na tayong nakita pa sa Bible na naulit yung 40 days and 40 nights na yon. Circumstansya po yan, kapatid, na pwedeng yan ang pangungusap, no, ng Diyos. Na parang ang pangungusap ng Lord na sa Kanya ay mag-fasting ka. So, dinala siya doon sa pamagitan ng circumstansya. Hindi lamang yun, mga kapatid. Sa Acts chapter 6, aklat ng mga gawa, kabanata 6, makita po natin dito yung halimbawa dito na kung saan ay nagkakaproblema po sa pagpapakain sa mga Grecian Jews, no, at saka sa Hebraic Jews na mga widows. Hindi sila napapakain ng lubusan. Kung kaya't, ang sabi po, kailangan nilang mamili, kumuha ng 7 na mga ikangay committed, dedicated, full of the Holy Spirit, full of faith, na mga manggagawa, no, para mangasiwa sa pagpapakain dito sa mga balong babaeng ito. At nakita po natin na merong ipinresent na 7 tao, and 2 of them were Philip, at sino pang isa? Si Stephen. Sino yung mga medyo kilala po dito? So, isang sirkumstansya ang nangyari kung saan ay lumitaw yung 2 tao na gagamitin niya rin. No? Sino yun? Si Stephen, kung saan ay nagbigay ng open door sa kanya para pumunta siyang Samaria, at ang Samaria ay na-shake. No? Nagkaroon ng transformation in the city of Samaria through this one person. At si Stephen naman, kapatid, the first Christian martyr. Di ba? Nang siya'y nangaral sa mga tao, nag-aalit silang lahat kay Stephen. Pero nakita ho ninyo na hindi sila makapangatuwiran sa mga salitang namumutawi kay Stephen. So, yung 2 ito, kapwa sila nag-move sa signs and wonders. Stephen, nakita natin, may signs and wonders and miracles sa ministry ni Stephen. Nagkaroon din ng signs and wonders sa ministry ni Philip. Paano yung 2 ito ay bigla po kabong lumitaw na lamang sila ba? Nabigla na lamang ba sila, kapatid, na parang bula na ubabang, nandito na agad? Na nandoon, di po. Circumstansya, ito makinig kayong lahat. Circumstansya ang ginamit ng Diyos upang umangat yung 2 ito. Kasi nung una, hindi sila nababanggit sa Bible. From Acts chapter 1 up to Acts chapter 5. Tahimik. Wala pa lang Stephen pa noon, wala pa yung naririnig natin na si Philip. And then, nangailangan ngayon. May pangangailangan para bagang sa church. Kailangan natin ngayon, no, ng mga taong gagamitin ng Panginoon sa church natin. Wala bang babangon dyan? Sige nga, tumingin nga tayo dyan. Baka meron dyan, mga may potential dyan. Upang sa gayon ay ikangay lalong lumaganap ang salita ng Panginoon. So,
Sa kanila naman, nangangailangan ng mga ngasiwa sa pagkain. Christian ministry ito. At namili sila. Tignan nyo kapatid, hindi po preaching and teaching ministry. Yun pong ino-offer sa mga tao. Ang ino-offer po sa mga tao ay kitchen ministry. Paano ang pangangasiwa po ng pagpapakain, distribution po ng food. Para po nung nasa Elders Gate tayo, naalala sa Elders Gate tayo, di ba, may mga nagdidistribute ng food sa atin, may in-church doon, si Sister Noemi Canlas. Di ba? Yes. Ganun yung hinahanap doon. Hindi ka sikat doon. Hindi ka yayaman doon. Kasi bakit? Aba, pag tumayo ka doon, siguro sa stage at nangaral ka, magiging sikat ka. Amen po ba? Pagka naging divided seminar teacher ka, siguro makikilala ka ng lubusan. Pero yung ikaw, nagre-distribute ang pagkain, wala, hindi ka sisikat dyan. Maliban pumasok ka sa showbiz. Amen? Hindi ka sisikat dyan. Ngayon, tingnan nyo kapatid yung requirements. Humanap tayo ng mga tao na kung saan may magandang patotoo, may good reputation. Ikalawa, tingnan yung hinahanap nila, puspos ng Espiritu Santo. Ikatlo, puspos ng karunungan. Paano ba hinahanap nila? Baka hinahanap nila kapatid dito ay preacher, teacher. Diba? Yung mga requirements na yun para sa mga namiminuno sa iglesia yan pero pag yung requirements nakangasiwa lang sa table, ang requirements napakataas. Kailangan full of wisdom, full of the Holy Spirit. Hindi lang yun, full of faith. Ngayon, kahit sino na lang kapatid kahit puspos ng galit puspos ng puot, pwede na. Di ba? Kahit puspos ng kabobohan, pwede na mga kapatid, samantalang noon, sa kitchen ministry lang, ang taas-taas ng pamantayan. Ngayon, binaba ng maraming mananampalataya. Let's go back to the primitive Christianity. Bumalik tayo sa dati. Dapat itaas natin muli ang antas. Amen? Ng mga requirements sa mga manggagawa. Kailangan ngayon puspos ng pananampalataya. Tignan ninyo kapatid, kung tayo may kitchen ministry sa church natin, halimbawa in charge sa mga pagluluto, in charge sa mga pagpiprepare ng mga food, di ba? Didistribute ng mga plato, may kinakailangan pa full of wisdom. Yung mga ganung requirements, full of wisdom, ba kailangan yan? Member yan ng konseho. Dapat yan, pastor yan. Dapat yan, head ng education department. Amen po ba? Dito sa Bible, kapatid tagapagluto ka lang. Sa Bible. Amen. Sabihin, napakataas ng Biblia Binababa natin Puspos dapat ang Holy Spirit. Grabe yung requirements na yun. Taas nun. Puspos ka ng Espiritu Santo. Paano malalaman na puspos ka ng Espiritu Santo? Yun nga, di ba? Siyempre, nahayag sa iyo, una sa lahat, yung 9 gifts. 9 fruit ng Holy Spirit. Love. Di ba? Joy. Peace. Tingnan nyo, at marami pang iba, di ba? As kauli-ulihan, temperance. Matindi yung pagpipigil. Ang tindi, no, kapatid, di ba? Pagpuspos ka, hindi naman power lang yun kailangan character dito inilalagay natin sa mga matataas na posisyon, wala man ang pagpipigil sa sarili, pag nagano, kahit plancha ang hawak, ibabato di ba? So, hindi naman yan ang aking preaching. Na-inspire lang ako to elaborate this thing. I was inspired, Circumstansya ang kinasangkapan ng Diyos upang umangat yung dalawa. Baka dumating ang pagkakataon, halimbawa, hindi naging available ang lahat ng speakers dito. For example,
Hindi available ang ating anointed na kapatid si Vern. Hindi available si Pastor D.S. Manalo. Hindi available si Pastor Joseph. Hindi available. Kami hindi available. Si Ate Olive hindi rin available. Siyempre natawag si Ate Olive. Wala pa dumarating dyan. Wala. Naku, ano kaya nangyari? Yung pala nagka-traffic dahil sa Born Legacy na yan. No? Nagkanda-traffic. Eh di siyempre, dapat may tatayo, Ate Olive, di ba? Yung circumstansya yon. Aba, meron, bigla na lang ditong, sino kayang pwede rito? May sumagi sa isip ni Ate Olive. Si D.S. Mabuti! Praise the Lord! Di ba? Ay, unprepared si D.S. Circumstansya, pagtayo ni D.S. dito, tumayo pa lang siya, laglagan na kayo sa upuan ninyo. Ang tindi ng anointing yun. Pwede maibalita yun. Dahil doon, nabalita, maski umabot sa Amerika, yung balita, pagtayo pa lang ni D.S. dito, laglagan na sa upuan niyo marami. Nagkikikisay na sila, nag-iiyakan na sila. Nagre-repentance, pa nga nangangaral repentance na, ano ba ito? Umabot yan halimbawa kay Mami Eden. Ano? Aba, sasabihin kay Ate Olive, siyempre, Olive, bigyan natin ulit ng pagkakataon si D.S. Mabuti. So, nabigyan ng break because of the circumstance. Circumstance can be a word of God. Na hindi, wala tayong maririnig na D.S. Mabuti. Siya. Walang word, pero circumstansya ang nangyari. God can speak in many different ways. Kaya mag-pray na kayo na hindi makarating ang ibang mga speaker. Baka yan ang opportunity bibigay sa inyo ng Diyos. Okay? Ikatlo, kapatid, God can speak to us through the words of other people. Pwede po sa pamagitan ng pananalita ng ibang tao. Na kahit hindi pastor yan. Eto, makinig kayo. Kahit hindi pastor ang kausap mo. Kahit unbeliever yung pala may word na lumalabas sa bibig niya. May kilala ba kayo na isang high priest ng panahon ni Jesus na dapat daw, di ba, ang isang tao ay mamatay para sa kanyang bayan? Sino nagsasalita nun? Sinong high priest yun? Hindi high priest si Gamaliel siya. Di ba? Sinong high priest yun? Ananias. Sinong sabi nun? Oo, pero si Ananias, makita ninyo kapatid, di ba? Hindi naman siya mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Siya nga nagpe-persecute. Pero ang sabi, yung lumabas sa bibig niya ay salita ng Diyos. Na dapat, di ba? Na isang tao daw ay marapat mamatay para sa kanyang bayan. Si Jesus nga yun Hinuhulaan niya na magaganap kay Jesus. Yet, he was an unbeliever. Pwede, kapatid, na magsalita ng isang unbeliever. Magulat ka. Nagsalita siya. Albawa, ito. May lakad nga ako, Brad, baka tutuloy doon, baka ipahamak mo. Isipin mo, unbeliever yun, ano lang yun. Napahamak ka ba? Ba't wala man sinabi ng tao Nasa Bible din naman din kasi, kaya pakinggan mo rin. Ang Diyos pwede magsalita, pwedeng gamitin niya. Yung aso, pwede niyang gamitin Yung tuta, pwede niyang gamitin. Yung butiki, pwede niyang gamitin Yung ant, pwede niyang gamitin sa atin Uy, nandito ka pala long time no see, nabuhay ka uli. Kasi nagulat ako, dito si nanay, praise the Lord. No? Oo, nagulat ako, akala ko silang dalaga na nandyan Kasi hindi ako nakatingin. Hindi ko napupuna si nanay. Praise the Lord. Long live the Queen. Kaya mga kapatid, yan, pwede po na ang Diyos ay magsalita sa pamagitan po ng salita ng tao. John 11. Ba ba yan? John 11 nga ba yun? Tama.
John 11 nga yun. Sige, 49 to 50. Yan. Caiphas. Ay, si Caiphas nga pala. Buti na, naalala ko yung talata. John 11, 49 to 50. Then one of them, named Caiphas, who was a high priest that year, spoke up, "You know nothing at all," sabi na. "You do not realize that it is better for you that one man die for the people than that the whole nation perish?" He did not say this on his own, but as a high priest that year, he prophesied that Jesus will die for the Jewish nation. And not only for that nation, but also for the scattered children of God, to bring them together and make them one. Itong si Caiphas, si unbeliever ito ng Panginoong Jesucristo. Tignan niyo, pwedeng gamitin ng bibig ng isang taong unbeliever para magsalita. Amen? Salita rin po ng Diyos. Okay? Yeah. At least, na mahalagang bagay ito. Ika-apat. God speaks to us through impression. Aside from the Word of God, pwede pong magsalita ang Diyos sa mamagitan ng impression, feelings. Minsan yung kaba. Di ba? Minsan parang may kaba sa'yo. Parang may kaba sa akin. Huwag akong tumuloy. May ganun po. Huwag akong sumakay. Buti na lang, hindi ka nakasakay dun sa bus. Bumangga pala. Doon papuntang Fairview. May ganyan po. May mga kapatiran po tayo ganun. Yun, yung kutob, pwedeng salita po ng Diyos din yan. Dumarating sa atin sa mamagitan ng kutob. Yung impression na sinasabi. Yes. Sige, Pastor. Testimony na rin to. Kasi when we visited Mindanao, nung mamatay yung father-in-law ko, we went there with my wife, kasi nasa Balabagan, Lanao del Sur. Nagkaroon ng discernment na ibinigay si Lord sa akin, kasi after 4 days namin doon, every night may ginagawa akong crusade. Mga Muslim area yon, ay na-assign ako doon during the time when I was an army. Kaya yung testimony ko sa kanila, yung mga Muslim na naroon, sabi ko, ako yung dating sundalong kalaban nyo, pero right now, I'm a minister of the United Methodist Church. So every night, ganun ang testimony ko. And then, after 5 days, babalik na kami. Pagising ko ng umaga, nag-meditate ako, tapos sabi ni Lord, "My son, do not go back in the road where you have been." Kasi galing kami ng Cotabato City, going to Balabagan. Sabi ni Lord, "Take road going to Misamis Occidental." Doon kami pinadaan sa ibang area. You know what had happened? Supposedly, after 1 hour travel namin, papunta kami ng Cagayan de Oro, may nag-text na sa akin yung bayaw ko. Sabi niya, "Mabuti hindi kayo dito dumaan. Yung sasakyan mo na FX, inambus ng Muslim, patay lahat yung sakay." Doon kami ite-take nung FX na yon, dahil yun din ang sinakyan namin papunta roon. Pagbalik, inambus, wala kami doon. So yun yung sinasabi, through yung feeling mo, yung discernment mo, yun ang sinabi ni Lord Huwag kayong mag-take doon sa sasakyan yun. Samantalang libre yun. Kasi pinick up kami, ibabalik ulit kami. Pero doon kami nagpunta sa ibang dako at safe na safe kami nakauwi. So, tama yun. Nagsasalita ang Diyos doon sa pamagitan ng kanyang mga ibinibigay na situation. So, yun po ay living testimony namin mag-asawa at tinetestify namin yun na si Lord ang nagligtas sa amin. Kung hindi, yung 2008, siguradong patay na kami. So, yun po blessing. Amen. Napakabuti ng Diyos. Amen. Yan nga. Impression kasi, ano yan wordless language. Wala namang salita na, ano.
Walang gano'n na biglang sasalita, anak, gulat mo ngayon, ano? Hindi ho. Yung bang napakalakas ng impression na nakukuha mo yung message, parang sinasabing, anak, mag-ingat ka, ganito, ganyan. Totoo po eh. Yun. Actually, ano na yan, gift na ng Holy Spirit na nag-ooperate na yan. Lahat tayo meron yan. No? Lalo na yung mga misis, malakas ang kutob niyan sa mister. No, totoo yan. Mag-gift yan, matindi yan. Kahit hindi nagsasalita. Di ba? Kilos pa lang ng mister, ang lakas ng kutob ng misis. Hindi totoo. Ayan, ano yan eh, ang Lord nag-i-speak na sa kanya. Kasi dami natin na counselor na ganyan, mga kapatid eh. Pero kung discernment nila ang pag-uusapan, grabe ang mga babae dyan. Sa mga kutob na yan, napakalakas ng babae dyan. Bigyan tumahimik ko. Another thing, audible voice. Ito talagang may naririnig ka. Yan. May naririnig ka. Pwedeng from the inner, may word. Pero hindi nakakatakot po yung salita. Very gentle. Oo, very gentle. Kasi naranasan ko yan eh. Naranasan na marami dito. Very gentle siya. Na talaga may salita. Ang ganda. Kasi nung kami nasa Pangasinan, pa-plant tayo ng gawain sa Kasan Nicolasan, Pangasinan. No? Sa Rosales, Pangasinan po ito. May mga umaten pala doon na mga espiritista. Tapos sa bahay ginawa. Noong nagkakaroon na po ng testimony portion, nagpapatotoo yung mga kasama natin, nakaupo kong ganyan. Talagang audible voice. Ang sabi ba naman sa akin, nakaupo kong ganyan sa heart ko, nagsalita, tinig at tinig, ang liwanag, ako lang ata nakarinig, kala ko narinig ng iba eh. Sabi sa akin ba naman eh, Ferdy, yung dalawang babae na nasa bintana na nakadungaw, sila ay mga espiritista at nais kong ipanalangin mo sila. E di siyempre, hindi ko tinitignan kung sino nandoon. Diningon akong ganun. Nakita ko nga, may dalawang matanda. Pero marami rin kaya sila yung dalawang matanda na nasa unahan na ganyan. Noong time ko na para mag-preach, tinawag ko yung dalawa. Matanda. At sinabi ko mismo, na ang trabaho niyo po, kayo po ay mga espiritista. Yun sila, nagulato sila. No? Na espiritista. No? Nabigla sila, kilala rin pala sa paligid yung dalawang iyon. Nabigla, paano nyo kami nakilala? Di nila alam, may tinig akong narinig. Yun po bang hindi mo nakikita yung mga tao? Di ba nakatalikod ka eh? Di ba? Kasi sabihin sa iyo ng Lord, may dalawa doon sa likod, sa bintana na nakasilip, sila yung mga espiritista, panalangin mo sila. Pagtingin ko, uy, tama nga, nandun nga. Di ba? Ang ganda nun, ano? Hallelujah! Edi pinatanggap natin yung espiritista, di ba? Nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Yan po eh. Kaya nakita ho ninyo na ang Diyos nag-i-speak sa atin. Naranasan yan sa New Testament na lang, naranasan ni Pedro yan eh. Di ba? Kinausap siya ng Espiritu ng Panginoon. Nakakita siya ng vision, di ba? Tapos siya makakita ng transvision, merong dumalaw sa kanya, sugo ni Cornelio, di ba? Ayaw nga niya, sabi ng Holy Spirit sa kanya, yan ang audible voice, bumaba ka. Di ba? Sapagkat sinugo ko sila. Audible voice yun. Na pwede pong marinig yun. Pero pag narinig mo yun, ito, walang fear sa heart mo. No? Wala kang takot. Ang ganda ng tinig niya. Malumanay, ang sarap pakinggan. No? Yung Holy Spirit. Pwede po yan na nag-i-speak siya sa atin. No? Next natin, ika-anim, how God speaks to us. God can speak to us through visions and dreams.
visions and dream. Merong tatlong uri ng vision. One is inner vision. Ang inner vision, napagkakamalan mong imagination mo. Mabilis lamang po ito. Bigla nilang mag-a-appear na lang ito sa mind mo. Ang bilis po niya. Parang akala mo, nakapag-imagine ka lang eh. Ay, gabuhok lang po kasi, gabuhok lang halos ang separation nung, di ba, na-imagine mo, at saka yung bigla, yung inner vision na sinasabi. Paano mo malalaman ito na yun ay hindi imagination mo? Yun ay inner vision mismo. Susubukin mo siya kung totoo. Katulad niyan, naranasan ko, nagtuturo ako sa dito sa Santa Mesa. Biglang nakadilat ako. Biglang nag-appear na lang sa akin yung hinlalaki ng kanang paa ng isang tao na namamaga. Ganun lang, ang bilis na nawala. Para mailisip mo, ni-imagine ko lang. Kaya nangangaral ako, nag-reference ako, sa kabilang banda ng mind ko, imagination ko lang kaya yun. Masubukan ka nga kung yun ay inner vision. Di ba? Huminto ako, sabi ko, meron bang umatin dito na namamaga ang kanyang kanang paa? Sabi ko, yun lang. Tapos dumating sa akin yung faith. Ngayon, pinagagaling ka ng Panginoon. Meron po ba rito? Eh, wala naman nagkataas ng kamay. Sabi ko, sarili ko lang. Sabi ko. Imagination ko lang. Sabi ko. Wala nagtaas ng kamay eh. Dito rin ako sa preaching ko. Altar call. Pagtapos ko mag-preach, lumapit sa akin yung isang dalagang babae. Sabi, umiiyak siya sa akin. Sabi ko, ano yun? Magpapapalay ka? Hindi po, Pastor. Kasi po, Pastor, pinagaling ako ng Panginoon. Saan? Yung pong sinabi niyong namamaga, na ba? Ikaw ba? Ba't di ka nagsabi? Sabi ko, ba't di ka nagsabi? Inisip ko naman, ba't di ka nagpahayag? Inisip ko naman, sisikat ako niyan. Ayun, nasa isip ko, di ba? Yun ang banda. Sabi ko, sayang, saan na nalaman ng lahat ng tao niya na may gift ako? Ganyan ba? At least, ipinakikilala ko sa inyo, masama rin ang puso. Hindi ako perfecto. Nagalit ako sa babae. Sana sinabi mo, ganito dami pumunting tao. Diba? Nalaman sana nila na grabe yung gift ko. Tingnan nyo. Tapos sabi sa akin, bigla po parang may pumigil po sa akin. Parang ko po, ang Lord po yun, Pastor. Bakit? Tingnan nyo, Pastor, may pride pala kayo. Kung nagkataon pala, tingnan nyo, si Lord din ang pumigil. Di ba? Kung nagkataon, tumayo yun. Grabe, no? Sabi ko sa inyo, gifted ako sa ganyan, di ba? Gunaawa sa akin ng Diyos. Ano? Sabi siguro itong kulukoy na ito. Sabi siguro, no? Kaya hindi. Kaya nung magsabi siya, wala ng tao. Wala talagang magsabi. Totoo mga sinabi ko. Tuloy yung mga umuwi, iniisip nila, si Pastor, mahilig mag-imagine talaga yan eh. Napahiyaman ako, napahiyaman ako sa mga tao, pero sa Diyos hindi. Totoo pala. Diba? Parang i-denown ako. Diba? Kasi siyempre, sabi ko, meron bang umatan dito na namamaga yung ganyan? Kasi, diba? Di wala. Tinginan din sila. Diba? Ako, wala pala. Diba? Nalungkot din ako. Diba? Tapos mamaya-maya, meron pala. Ang totoo, ang tendency sa akin nasa labas na yung mga tao, gusto ko silang pabalikin Ay, balik! Totoo! Yung gano'n, diba? Talagang minsan puso natin, grabe, no? Gusto natin makilala tayo ng gusto, no? Maging sikat tayo, no? Nataktungan mo kayo sa akin. Buti na lang. Yun. So, ganito. Tinesting ko kung imagination ko lang o inner vision. Ang tanong, di ba na-imagine ko lang o totoong vision yun? Totoo kasi may confirmation. Yan po
i-confirm nyo, yung biglang may dumating sa inyong ganon. Halimbawa, pinagpe-pray kita, biglang may dumating sa akin, nakita ko ng pakong bakya. Yung pakong bakya naman, titignan mo naman, kailangan ito, pakong bakya, kailangan itong taong ito. Oh. Bakit kaya pakong bakya? Kukonfirm mo, sis, anong relasyon ng pakong bakya sa'yo? Tapos sabihin niya, yung pakong bakya talaga na yan, ganyan ako dyan. Alam mo ba, natusok ako niyan. Nagulat ka ngayon. Tama pala, hindi ko pala imahinasyon. May mensahe ng pakong bakya, halimbawa sa kanya, kung bakit nakita mo. Oh, siyempre magsishare ka na sa kanya. Di ba? Oh, ito ang mensahe nun. Ang mga maliliit na bagay sa buhay mo, bigyan mo rin ng halaga. Minsan, pag hindi mo pinapansin ang mga maliliit na bagay, akala mo wala sila. Later on, yun din ang susugat. Yun din ang magpapadown sa'yo. Wow. May message na siya. Dahil maliit na bagay lang, ini-ignore mo, di mo alam, yan na kapatid, pwedeng sumugat sa'yo. May nakikita-kita ka na, halimbawa, anak mo, parang iba na yung kanyang kilos, later on, parang yan ang sasaksak sa puso mo. Ngayon pa lang, ayusin mo. May ganung message sa God. Natindihan niyo ako, mga minamahal. Yes. So, ganun po. Sa vision, may tinatawag na inner vision. Hairline lang ang pagitan ng imagination. Kaya ako, pabilis agad yun. Lalo na, ang sarap niya pag nagpipray ka. Palagi intercede ka. Yung mga mukha, aapir na lang yan. Linda, mukha ni Linda, mukha ni Ate Olive, mukha na. Di ba? Ang bilis. Ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? Pray for them, intercede for them. Hindi yung, ba't nga humagis ang isip ako, di ba? Akala mo minsan, di ba, parang, mano lang sa'yo, tawag doon? Sumagi lang sa'yo. Hindi. Imagination. Thank you po, madam. So, kaya napakahalaga po, maintindihan natin yung vision. No? Vision yan, picture yan na nilalagay ng Lord sa mind natin. Okay? Ikalawa po, na uri ng vision ay open vision. May nagtanong sa akin yan, bakit po open vision ang tawag doon? Nakadilat. Open vision, nakadilat ka. Pagka nakapikit ka, closed vision. Ito kailangan maintindihan niyo ito, mga kapatid ko. Pag sinabing open kasi, open ang iyong physical senses sa surroundings. Aware ka sa nangyayari, nakikita mo. At the same time, may nakikita kang vision. Na animoy literal din kung paano ka nakakakita ng ganyan ng physical. Tignan nyo. Ilan sa inyo nakikita ko ngayon? Yeah. Kung paano nyo ako nakikita ngayon physically, kung makakita ka ng vision, ganyan mo ako nakikita kung ako nakikita mo sa vision. At nang makikita mo ako sa vision, okay, eto talagang meron na siya. Hindi siya vision. Physical talaga siya. Andiyan ang pulpit mismo. Andito mismo yung ating sound system. May mga katabi kayo dyan. Tapos bigla akong lilitaw sa vision mo. Na hindi ito nawawala. Pati katabi mo hindi nawawala. Ang idinagdag lang ay ako na nakikita mo sa tinatawag na vision mo, na nakatayo. Open ang senses mo kasi. Ang tawag ng iba ay cinematic vision. Na para kang nanonood din ng ganitong pelikula na cinematic vision. Okay? Kasi bakit? Yung vision na nakikita mo, gumagalaw ako. Kaya nga cinematic, kumikilos ako. Wala ako. Nakita mo na lang. Nakakita ka ng vision. Diba, angel, for example, nakita ka ng vision ng angel, ang nag-operate sa'yo ay open vision. Nakita ka ng angel. Ito actually, nakatayo ako ngayon. Biglang may nakita kang lumitaw dito mismo. Tangkad. Andito pa rin ako,
andito yung pulpito, andito itong whiteboard, ayan mga kapatid mo, ang dinagdag lang, hindi nakikita ng lahat, ikaw lang, may tumayo rito, angel. That is open vision. At nakita mo siya, lumakad pa, sinusundan ng mata mo, nakikita mo rin sila, tapos nakita mo, lumagay sa likuran, wala na lamang siya. Ang tawag ay open vision. Ang daming ganyan, mga kapatid. Oo, yung tumawag sa akin, may-ari sa Antipolo, Rizal, may-ari ng isang nursery school. Gusto niyang ipaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, wala na akong pwedeng ipaliwanag doon. Ano yun? Nagkaroon sila ng overnight praise and worship. Nagulat siya. Nakadilat siya. Biglang nakakita siya ng anghel na tumutugtog. Mamaya-maya, pag gano'n niya, may anghel dito sa tabi niya. Nakikita niya mga kapatiran lahat. Isinayaw daw siya ng anghel. Oo. Pinakikita niya lahat. Kaya sumasayaw nga daw siya. Tinitingnan yung mga kapatiran. Hindi ba nila nakikita itong anghel na ito? Oo. Parang hindi nila napapansin. Sabi niya, tinitingnan niya, hindi nakikita. Meron ako pasayaw. Kinakita niya. Sabi nga niya, Pastor, napagbitangan po kung nasisiraan ako ng ulo ng mga kasama ko. Talaga pong totoo Normal na normal ho ako. Dinala nga ako ng mister ko sa psychiatrist Dahil sabi niya, may anghel. Kasi nga, evangelical yun. Hindi sila naniniwala sa mga ganong gifts. Naranasan daw niya. Sabi niya, Pastor, totoo ito Ako pininiwalaan ko siya. Kasi naranasan ko din yun. Kaya sabi niya, buti na lang, kaya ko nga kayo tinawagan Kasi nag-share nga ako, gagraduate kasi yung anniversary nila. Graduation. Doon mga magulang, ginawa akong speaker. Tapos nag-share ako ng mga experiences ko dyan. Siguro dahil binag-pray din niya, Lord, maranasan ko po makakita rin ako ng angel. Hindi lang siya nakakita, sinayaw siya. Anong tawag doon? Open vision. Ikatlo, closed vision. Example pala ng open vision. Si Pedro. Kilala niyo si Pedro? Hindi Pedro kapitbahay ninyo. Si San Pedro. Acts chapter 12. Di ba nakakulong si San Pedro? Kinulong siya. Sa Acts chapter 12, di ba? Kinulong siya. Sinong binitay? Santiago. Pero siya, di ba, binuhay? Mamaya lumitaw yung angel sa kanya. Di ba? At nung lumitaw yung anghel sa kanya, di ba? Binuksan yung gate. Nung lumalakad siya, nakikita rin niya may mga guard. May mga guard Kita niya yung gate lahat Lumalakad siyang ganyan. Open vision yun na nangyayari. Pero yung angel, ay kasama niya. Hindi sila nakikita ng guard. Supernatural. Kaya noong nakalabas na sila ng gate, ng kulungan, saka iniwan siya ng anghel, nakita lang mo sa sarili niya, nakalabas siya. Di ba? Pero alam niya, lumabas siya ng gate kasi kitang-kita niya nangyayari. Supernatural yun. Open vision. Grabe. Ikatlo, kung may open, may closed. Alam niyo na ibig sabihin ng closed vision. Bakit open kanina? Dahil yung senses. Yes! Open to surroundings. Sensitive. This time, yung ikatlo ay closed vision, your physical senses, kapatid, are temporarily suspended. Ang tawag dyan ay trance vision. As if, ito naman, bakit temporarily suspended? Pag nagkaroon ka ng trance vision, dadaling ka, ang feeling mo, nasa ibang lugar ka. Bagamat nandito ka, suspended na yung iyong pakiramdam, yung sa surroundings na yan. As if nasa ibang lugar ka. Katulad po na naranasan sa encounter po natin ng isang kabataan. Dinala siya ng Lord sa Japan. That is transmission. Nakarating siya ng Japan.
Kinikwento po niya yun. Kasi nga, nagawin ng baptism ng Holy Spirit. Bumagsak siya, na-slay in the Spirit siya. Tapos, nung ma-slay in the Spirit siya, naramdaman na lamang niya kapatid, nasa Japan na siya. Pero nag-iiyakan, hindi yung mga nag-iiyakan, mga nagwawala, yung mga nabaptize sa Holy Spirit sa encounter, yung mga kapatiran. Wala na siyang pakiramdam doon. Ang pakiramdam niya, sabi niya, nasa Japan siya. Tapos, dinala siya ng Panginoon sa iba't ibang mga lugar hanggang sa impyerno siya dinala. Pinakita sa kanya ng Panginoon ng mga naghihirap ng mga tao sa impyerno. That is transvision. Kaya nung bigyan nilang bumalik sa kanya, hindi pa pala tapos. Nag-iiyakan pa rin yung mga tao. Ganon. Sakala niya narinig yung mga iyakan. So, close yung kanyang physical senses. Kaya ang tawag ay close vision or transvision. Pangungusap din po ng Diyos yan. Napakagandang karanasan din po yan. Pero alam ko, marami ako ng mga nakausap na taga-United Methodist. Nakikipag-share din sa akin. May mga ganyang experiences. Opo, may mga experiences po sila na ganyan din eh. Visions. Ito naman, dream. Hindi natin pwedeng i-activate ang dream ngayon dahil patutulugin ko kayo kapatid eh. Di ba? Ang dream, hindi pwedeng managinip ka, nagising ka. Pwede mangarap ka. Pero yung dream, kailangan tulog ka. Iba't ibang uri ng dreams, no? Different types of dream. Diba? Merong tinatawag tayong fantasy dream. Yung fantasy dream, pwedeng ikaw ay nananaginip na bata ka pa noon. Ganun ba? Yung bata ka pa noon, yung mga pangarap mo nung araw, na hindi na, yung mga wishes mo na hindi na fulfilled, nagmamanifest sa dream. Ang tawag natin ay fantasy dream. Noong kabataan mo pa noon, napag-inip mo pa yung crush mo noon, nung bata ka pa, tapos naging girlfriend mo, boyfriend mo noon, samantalang matanda ka na ngayon, yun, tawag doon ay fantasy dream. Kaya nag-drive ka ng bagong kotse, tapos nakatira ka lang ngayon tawag yun, sa bubungan. Di ba parang ganun lang? Fantasy yun eh. Kasi yun yung mga pangarap mo nung araw. So, fantasy dream. Ikalawa, nightmare. Bangungot. Yan, uri, di ba? May mga hinahabol ka ng Bombay. Ano ba yung bangungot ka? Binabangungot ka na hinahabol ka ng Bombay. Tapos yan, marami namang hahabol Bombay pa. Eh, binabangungot ka. Di ba? Hinahabol ka ng, okay, sasaksakin ka, ganon. Kaya nakapanaginip ka ng demonyo. Sinasakal ka. Di ba? Tapos umuungol ka. Yun. No? Next, wet dream. Ayan, pangit yung wet dream na yan. No? Kasi pag sinabing wet dream, yan yung mga sexual dreams, fantasy din. Tawag ka lang, di-describe natin as wet dream. Another type ng dream, kapatid, ay spiritual dream. Yung spiritual dream, wala itong meaning. Wala siyang meaning. Wala siyang prophetic na message. No? Wala siyang prophetic message para sa buhay mo. Kundi pag sinabing spiritual, ang panaginip mo ba ay sa gawain ng Panginoon? Yung ganun ba? Ikaw ay humahayo, nag-share. Parang spiritual yung panaginip mo na yon. But it has no prophetic message para sa iyo. Kasi bihira po yung may mensaheng prophetic eh. Bihira po yun. Next, na kind ng dream, ito, tinatawag nating prophetic dream. Ito ay mangyayari. Parang panaginip ni Joseph. Kung maalala ninyo kay Joseph, na naginip si Joseph, di ba? 7 baka, hindi pala share na ako panaginip doon. Yung kanya palang mga inaaning trigo, di ba? Tapos yung 11 trigo ng kanyang mga kapatid na binigkisan, yumuko doon sa trigo niya na binigkisan. So sabi niya, na-interpret niya agad,
Di ba? In the future, mamumuno ko sa mga kapatid ko. Tapos na naginip uli siya, yung bituin, dalawang bituin, yung isa, pumagitna, andun yung araw at buwan, yumukod lahat sila, pati isang bituin, sa kanyang bituin. Kaya nagayat ang tatay niya, ano, kaban bang mama mo at papa mo? Ay luluhod din sa'yo, gagalangin ka namin, magiging mamumuno ka din sa amin, galit si Jacob sa kanya. Pero yun ay prophetic dream at nagkaroon ng katuparan. Hindi lahat ay mayroong ganong dream. Hindi porke na naginip ka, akala prophetic na. Minsan, kaya ka na naginip dahil sa maraming pag-iisip. Nasa Book of Ecclesiastes yan. Dahil sa maraming kabalisahan, kaya ka pa naginip. Ganon. O kaya, nakapanood ka kapapanood mo lang ng isang pelikula na kung saan, halimbawa, romance yung pelikula. Na naginip ka tuloy, kapatid, na ikaw ngayon, kung dalaga ka o matandang dalaga ka, na ikaw ay kinakasal. Ayun pala, nanood ka kasi na mayroong ganong istorya. Naapektuhan ka lang. Pastor, si kapatid na Gemma may dream po siya. If okay yung ba napakinggan natin, then tell us yung dream niya. Sige, sister? Si Gemma. Alika rito, kapatid. Pwede bang iyong isalaysay sa amin ang iyong panaginip? Baka, sadali lang, sister. Baka nandiyan si Madam Auring. Hindi, gino lang ako, Ate Auring. Gusto ko lang patawadin sila, okay? Sige. Good morning po. I-share ko lang po yung dreams ko nung September yata yun. Namatay po kasi yung anak namin is July... ate ko po pala nitong nitong July 2, 2011. Tapos yun po yung anak ko, May 13, 2010. October po na naginip ako, parang nag-uusap kami ng ate ko. Sabi niya, Gigi po kasi tawag sa akin. Huwag kang mag-alala kasi masaya kami dito ni Blessy. Yung pong pangalan ng anak ko, Blessy. Ang saya-saya namin dito. Ayun nga yung si Blessy, madaming kasamang angel, naglalaro. Sabi niya, nasaan ang mga nanay? Sabi ko, wala sila rito Sabi ng gano'n ng ate ko, ang tatay, wala din. Tapos, nasaan sila? Di ko makita rito Sabi ganyan ng ate ko. Yung po kasi mga parent ko namatay na hindi tumanggap sa Panginoon kasi that time na hindi po ako ganun ka mag-share ng Word of God. Then, umiiyak po ako noon. Inigising ako ni Pastor kasi wala yung mga magulang ko Hindi ko alam kung saan pumunta. Sabi ko, hanapin mo, nandyan lang sila. Gigi talagang wala. Sabi nga niya ng ate ko, Gigi, mabuti pa, ganito gawin mo. Puntahan mo yung mga kapatid natin, at saka yung ating mga pamangkin. Sige na, yun ang iyong trabahuin. Kasi kailangan talaga na sila maligtas, makasama namin dito sa piling ng Panginoon. Yun po talaga ang sinabi sa akin ng ate ko. Tapos after nitong pagkagaling sa Baguio, talagang hindi po maalis sa puso ko yung burden po nung sinabi ng ate ko na ganun po ang gawin ko. Tapos yung pong mga pamangking ko yun, salamat po sa Panginoon dahil last week lang, 2 weeks ago po, talagang amin pong ginadgad ni Pastor yung aking mga pamangkin. Pinaygay. Pinuntahan. 7 po sila. Salamat po sa Panginoon, tumanggap po lahat sila sa Panginoon. Minsan, may mga ganong dream. Directional. Merong dream na directional. Nagbibigay ng tawag doon, directional dream kung paano mo aakayin ang mga mahal sa buhay sa Panginoon. Binibigyan ka ng direction kung anong dapat mong gawin. Ginagamit minsan yun sa panaginip. Tumanggap sa Panginoon yung mga pamangkin mo. Through a dream, Hindi si Lord ang lumitaw, ibang tao ang lumitaw. Mahal mo sa buhay. Mga napatay na yon, o buhay pa sila? Patay na sila. O tingnan mo kapatid, kinakailangan pang dumalaw sa iyo sa panaginip. Para lamang siguro ayaw mong abutin sila. Tingnan mo kapatid. Acting niya yun Oo. Ganon.
through a dream, pwede naman yun. Ang Lord, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay di ba? Ito mo, kasi kung lilitaw sa'yo, nagising ka, baka tumakbo ka, di ka maniwala. Biglang lumitaw, ako nga, tribo! Tatakbo yan, wala na. O di ba? Sa panaginip, hindi ka takot. Amen? Siguro, nagpaalam siguro, Lord, gusto ko yung mga ano ko ayoko nga lang lilitaw ako sa kanila. Diba, may ginagawa sa bigla lang. Ano pangalan pala? Gemma. Diba, naku po. Kasi totoo lang, diba, bigla may lumitaw? Na ganon? Ikaw ba may encounters doon? Through a dream. No? Okay. So, vision and dreams. Job 33, 14 to 18 po yung aking binabanggit para may reference kayo, ha? Job 33, 14 to 18. Ito, basahin lang natin yung 14 to 15. Ayan, For God speak now one way, now another, though man may not perceive it. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls on men as they slumber in their beds. So God can speak in a dream. Pwede po. Pero po pwede, kapatid, na hindi prophetic yun. Kung hindi merong yung spiritual message na may pinapagawa sa iyo lang ang Diyos. Directional. Okay? In a vision of the night. And God can speak to you through a storm. Panglima yun. Pampito po. Pinagsama ko na po yung vision and dream sa 6 Panglima, audible voice. Sa pamagitan ng bagyo, pwede ang Diyos ay magsalita sa iyo. Job 38 verse 1. Job 38 verse 1. Then the Lord answered Job out of the storm. So, pinagsalita ang Diyos out of the storm. He said, Who is this that darkens my counsel with words without knowledge? So the Lord answered Job out of the storm. So kung ang Diyos pwede magsalita sa pamagitan ng storm, literal, pwede. Kaya minsan pag may bagyo, literal na may bagyo, may pinabibigyan ng mensahe ang Diyos. Alamin mo kung bakit. Di ba? And God can speak also through a figurative storm. Trials and problems. Lord, why? Tanungin mo si Lord, why? Di ba? May spiritual storms Tapos tayo naharap. Yan, Lord, why? Amen? And number 8, God can speak through an earthquake. Ang Diyos ay pwedeng magsalita sa pamagitan ng lindol. Alam niyo ba yan, kapatid? Na ang Diyos ay pwedeng magsalita sa pamagitan ng lindol? Di ba? Sa pamagitan ng lindol, pwede po siya. Yeah. Tingnan ninyo, mga kapatid ko. Na ang Diyos ay nangungusap through an earthquake. Hindi ko lang maipakita yung mga talata, pero sa susunod ipapakita ko sa inyo yung talata. So, mga kapatid, ang problema, why some fail to hear God's voice? Hindi nila napapakinggan. Bagamat minsan dumadaan sila sa ganito. Totoo yan. Pero hindi nila nape-perceive yung boses ng Diyos na pinapahiwatig sa kanila. Maraming kadahilanan kung bakit na nabibigo sila na makilala ito pala ay tinig ng Diyos para sa akin. No? Unang dahilan, why you cannot hear or perceive God's voice. If there is unconfessed sin in your life, because of unconfessed sin in your life, pwedeng nangungusap na ang Diyos, pero hindi mo pa rin mapakinggan.
Sirkumstansya na ang nagsasalita, hindi mo ma-pick up. Naghahanap na nga kung sino ang pwedeng ipalit. Tinutulak ka na nga i-volunteer, ayaw mo pa. Ba't hindi mo ma-pick up yun? Yun po yun. No? Kasi nga po, ang hirap if there is unconfessed sin sa buhay natin. Yan po hadlang kung bakit hindi natin ma-perceive na ang Diyos pala nangungusap. Maging sa preaching di ba? Maging sa preaching and teaching, nangangaral si pastor, word ng Lord yun para sa kanya. Dahil meron siyang unconfessed sin, sa halip na tanggapin yung mensahe ng Diyos na inaayos ng Lord ang buhay niya, nagsasalita ang Diyos sa kanya, hindi niya matanggap. Iniisip niya, pinatatamaan ako ni pastor, ako na naman. Sabi ko na nga ba, ako na naman Bakit? Kasi meron siyang sin na inaalagaan sa buhay niya. Ano yun? Una, yung sin of pride. Yun na lang Inaalagaan niya yun sa puso niya. Kaya hindi niya matanggap tinuturo ni pastor. Anong sabi ng Isaiah 59 verse 1 and 2? Ang kasalanan ang nagpalayo sa iyo at sa Diyos. Di ba? Number 2, simply, you're not listening to God. Yan Di ba? Simply, you're not listening to God. Talagang hindi ka nakikinig. Nakikinig ka, but not listening. You're hearing, but not listening. Di ba pwede yun? Napapakinggan mo, pero sa totoo, hindi ka talaga nakikinig. You're not a serious listener. Minsan nagda-doubt ka. Yun po yun. No? Bakit hindi mo na-perceive na ang Diyos ay nangungusap na sa iyo? Number 3, God has already gave you the answer. Or God has already spoken to you, but it wasn't the answer that you wanted. Di ba? Minsan Di ba? Katulad niya na, di siyempre, ano kayang solusyon gagawin ko doon sa problema ko? Di attend ka ng church. Ano kayang solusyon? Di ba, minsan yung preaching ng pastor, di ba, no? Yun, nagbibigay namin sa yun dahil yung pinipis ni pastor, hindi yun yung gusto mong solusyon nagawin di paano na ngayon yun? Ang totoo, ang Diyos, tapos magpapapray ka ngayon, pastor, pag-pray niyo po ako kung ano pong magandang solusyon gagawin ko. Sabi ni pastor, di ko ba nakinig sa pangangaral kanina? Ang ganda nun wisdom yun na-share ko tamang-tama sa iyo kasi, narinig niya yung kaya lang hindi niya type, yung ganoon. May iba siya. Kaya kahit ang Diyos, nagpapahatid na ng mensahe sa kanya, hindi niya na matanggap kung ito'y sa Diyos o hindi. Dahil hindi tumutugma sa naisin niya. And other reasons is hardened heart. Yan, matigas ang puso talaga. Kaya nga, if you hear His voice, harden not your heart. Okay? So mga minamahal, napaka-importante na tayo po, kapatid, ay makinig sa tinig ng Diyos. Hindi rin tayo magsasucceed sa lahat ng mga endeavor na ginagawa natin, even kahit ayos ang sistema natin sa G12. Win, consolidate, disciple, then send. Kung hindi rin tayo makikinig sa direksyon ng Holy Spirit, wala din. Amen po ba? Mabibigo pa rin tayo. Kahit anong pilit ni Paul, dalhin ang salita ng Diyos sa Asia, lagi silang hinahadlangan ng Espiritu ng Panginoon. Hanggang sa sumuko na siya, isang gabi na nagkaroon siya, kapatid, ng panaginip. At sabi sa panaginip na yun, come over here in Macedonia, help us. At na-conclude ni Paul, ito ang direksyon ng Diyos. Pumunta tayo pala doon sa Europe. At doon pala nais ng Holy Spirit na magtayo tayo ng gawain. Tingnan nyo kapatid, nagsaksid sila sa Macedonia. Kaya kailangan po nakikinig tayo sa tinig ng Espiritu. The best strategist, walang iba kung hindi ang Holy
Spirit. Amen? So, tayong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin sa ating Diyos. Hallelujah, Lord God Almighty. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, ako'y nagpapuri at nagpapasalamat sa iyo sapagat ikaw ay buhay, makapangyarihan, patuloy po, Panginoon na tumutulong sa amin. Lord, help us na mapakinggan namin ang tinig mo. Mapakinggan namin, Panginoon, ang leading mo sa aming buhay. Ayaw po namin, Lord, na mapangunahan ka namin. Ayaw po namin, Lord, na hindi makasunod sa iyong kagustuhan. At kami mga willing vessel, Lord, na gamitin po ninyo in this end time. At alam namin, Panginoon, na tutulungan mo kami. Holy Spirit, you are our senior partner, Panginoon. At Lord, alam namin na patuloy mo kaming ihahatid, Lord, sa buong katotohanan. At dadalhin mo kami, Lord, sa katuparan ng iyong mga pangarap sa bawat isa sa amin at maging sa aming mga respective ministry. Lord, pinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ng bawat isa sa kanila. Sa mapagpalang kamay ng aming Panginoong Jesus, ito pong aming dalangin, and everybody will say, Amen at Amen. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Pastor Ferdy, meron pong 30 minutes na question and answer. 30 minutes. Si Pastor Jun, pwede 11. Kasi nakalagay po dito sa ano, meron Pastor, okay po ba na 11 to 12:30 kayo o meron po kayong appointment? Ay, may appointment po. Kasi na-traffic po siya na ano. Okay lang po. Okay lang ako. 11 to 12:30. Opo. 30 minutes lang. Kala ko 12:30 Kasi ako start. 9:30 Okay lang po. Alam ko 30 minutes. Kala ko 12:30 ako. Okay na. Sige po. Kung may mga tanong po kayo, patungkol dito sa topic natin ha. Topic natin ha, wag yung ibang about hearing God's voice o kaya may mga experiences kayo, pwede niyo pong ma-share sa atin yung hearing God's voice. Sige, sister. Baka may experiences kayo dito. Itatanong ko lang po kasi siguro mga 4 or 5 years ago, may anak po na dalawa yung aking pinsan. Yung bunso, parehong babae po, yung bunso ay namatay. Binural po dyan sa may, parang Rizal, dito sa may Pasay. Ngayon nagpunta po kami. Yung mga upuan po doon, parang yung ginagamit natin na pews doon sa church. Parang nagkaroon sila ng, umaawit sila, yung mga pinsan niya umaawit po, yung namatay, no? Tapos, biglang yung pinakamatanda sa kanila, natumba po siya. Sabi po niya, pinipilit daw nung pinsan niya na namatay na pumasok sa katawan niya. Ganun po yung story. E di, kami naman po, alam na namin na ganun. Kami sa kabilang side, nagkukwentuhan po kami. Habang nagkukwentuhan po kami, ako at yung isang pamangkin ko, nakita ko po siya na nakaupo dun sa dulo ng pew. Yung sinasabi na nahimatay. Opo. Buhay po siya, nahimatay po siya. Di, ang usapan po namin, kasi nakita na po namin siya, alam namin na nahimatay siya, nandun po kami sa kabilang dulo. Tapos po, nag-usap po kami dalawa, ay okay na pala si Maricel. Maricel po pangalan nun. Tapos po, di okay na, ang ginawa po namin, pumunta kami pareho sa CR. Pagpunta po namin sa CR, dadaan kami dun sa kung saan siya nahimatay. Tapos lumingon po yung pamangkin ko, nakita niya, nakahiga pa pala si Maricel doon. Pero dalawa po kami, nakita namin pagdating po namin sa CR, gano'n na lang yung takot namin dalawa. Ano yung nakita namin? Di po namin kayang ipaliwanag. Pero siya po talaga, gumagalaw siya. Nakaupo siya doon. Pagdating niyo sa isang CR, nandoon yung tao na iniwan niyo ron. Hindi, dinaanan po namin siya. Nakahiga pa pala siya dyan. Pero before kami dumaan dyan, nakita na namin siya na nakaupo doon.
sa dulo ng pews. Dalawa po kaming nakakita. Kaya pagbalik po namin sa inuupuan namin, sinabi namin sa mga katabi namin, alam nyo, nakita namin si Marisol nakaupo doon. Pero hindi po, yung pagbalik po namin, wala na po siya doon. Pero nananatili pa siyang nakahiga. Tapos after po na nasabi namin, maya-maya, natauhan na po siya. Umupo na ulit siya doon. Ayun, umupo na rin siya doon. Nakita niya in advance na yung tao ay makaka-recover at uupo doon. Sige, ito ang karanasan niya, di ba? Tumumba si Maricel, di ba, tumumba. Tapos, lumakad kayo ngayon. Pagdaan nyo ngayon, nakita ninyo si Maricel, nakaupo na. Di ba? Doon sa lugar na yon. Nagkwentuhan pa kayo. Tapos, nakita na lang ninyo na siya'y umupo na doon. Pagbalik nyo, nakahiga pa pala siya. Ngayon, nung bumangon na, umupo na rin doon. Hindi, ganun po yun eh. Recovery. Kasi vision po yun eh. Vision of recovery yun na nakita mo. Ganon. Di ba? Tingnan nyo, pagkatapos noon, 5 years ago, wala namang ibang nangyari pa. O wala namang iba pa nangyari. So, pinakita lang sa kanya. Vision in advance. Ang tawag sa vision na yon, sa gift kung kakategorize natin sa gift ng Holy Spirit ay gift of the word of wisdom. Kasi pag pinag-usapan ng gift of the word of wisdom, speaks about future. Yung future. No? Kaya nakita niya na agad na makaka-recover yan, kasi bago pa lang umupo doon, pinakita na sa'yo na mahimas-masan at doon uupo. Kaya pagbalik mo, umupo nga doon. Tingnan niyo kapatid, word of wisdom yan. May gift ka. May gift ka ng Holy Spirit. I-develop mo yan. Kaya lang, 5 years ago, no? Hindi na nga lang uli na-activate ngayon. Kailangan ma-activate yan. Sino ba? Sige, sister. Question lang po. Nanaginip po kasi ako ng parang baha. Tapos, nung baha na yun, yung tubig po parang kulay burak, maputik. Ako, may nakita akong babae na lumubog, unti-unti. Hanggang sa hindi ko na po siya makita, yung kamay na lang niya yung tinataas niya. And then, for a while, nakita ko yung napakalaking alon. Itinulak po kami sa gilid. So, 3 kami, napunta kami sa gilid. Pero nakita ko may babaeng nakalutang. Na ano na siya. Opo, naka-black siya ng bra. Na basta ganon. Ano po yun? Tuesday ko po na panaginipan. The other week po. And then the following Sunday, namatay po yung tita ko. Nasabi ko po sa husband ko yun. Tapos hindi niya sinabi sa akin kung ano yung meaning. Ako din po, parang in-ignore ko lang yun. Pero napaka-vivid nung panaginip. Nung namatay po yung tita ko, dun ko na-realize. Warning pala yun ng Lord. Hindi po ako nag-pray. Someone in your family Opo. is going to die. Minsan may mga ganung warning. Na may mga dreams na nagbibigay ng warning, may mga dreams na nagbibigay ng direction patungkol doon. Tignan mo, mayroong warning na gano'n. Gano'n din naman yung panaginip ng isang worker natin eh. Na napaginipan naman niya, nahati ang katawan niya. Napaginipan niya, nahati. Sabi ko, baka may lahi kayo manananggal. Sabi ko, gano'n. Nahati ba naman daw yung katawan niya gano'n? Iniano niya kung anong ibig sabihin. Sabi ko, ikaw. Tapos sabi niya, Pastor, parang yung merong malapit sa buhay ko na mahihiwalay sa akin. Dumating sa kanya yon. 1 week lang, namatay din yung kasama niya sa bahay na tiyahin niya mismo na malapit sa puso niya. Nagkatotoo yung kanyang interpretation sa dream. Ganon. Pero kung i-share niya sa iba, yung baka sabihin ninyo, baka yan ay revelation na kayo'y may lahi ng manananggal. Iba na ang interpretation. Ganon po. No? Sino ba po rito? Sige. Sige, Pastor. Higa po kayo. Binibigyan tayo pa ng time ni Pastor June. Magandang umaga sa ating lahat, Pastor Marga po. Hindi ko po mapigil na magtaas ng kamay sapagkat ako'y nagpapasalamat sa lecture natin, Pastor. At bagaman mabagal ang katunayan nito, ay ngayon ko nakita na yung lecture ninyo ay isang katotohanan na tumatawag ang Diyos sa akin. At sa ating lahat maaaring tumawag. Hawak ko po ang Bible na ito. Nasa Psalms 34,
ay makikita nyo na dito ay merong bloodshed. Shed po ito, dugo po ito. Ito ay may date po sa itaas. Ito po, Pastor, sulat. Year of death ng inang, December 28, 1998, 2 a.m., murdered. Ito po ay galing kami ng Muñoz, Nueva Ecija. Alam po ng ating mga Methodist yung Messiah. Umuwi po kami galing ng Muñoz. Tutuloy kami sa bahay sa Bulacan. Ito po yung biyanan ko. Biyanan ko po, meron po akong biyanan doon sa Matungao. Doon dapat kami mag-stay. Nakalimutan namin, lumampas kami. Ako ay nakasay sa Santa Maria UMC noon, year 1998. Ngayon meron kami nasagasaang pusa na hindi ko maalaman bakit nasabi ng aking misis na bakit hindi mo naman binalikan, nasagasaan mo yung pusa. Mami naman, ano ka ba naman? Babalikan ko ba na sagasaan yung pusa? Ano alamin ko kung namatay o buhay? Ang alam ko, dapat tumuloy tayo sa inang. Ba't hindi tayo nakatuloy? Nagkaroon kami argument doon. Hanggang nakakalimutan namin bumalik sa inang. Yung nag-argumento kami, mga 9 p.m. Pero hindi namin alam, si inang, 2 a.m. na madaling araw, dalawang saksak dito ng ice pick, dito 5 lukob. Kasi ay pinaslang siya. Ito headline, Lola kinatay ng 3 adik. Yung headline ito ng year 1998. Lola kinatay ng 3 adik. Mismo yung bahay ni inang, kasi ang CR noon hindi pala tama na lumalabas ka pa ng pinto at panibagong pinto. Tapatuyo ng UMC ng Matungao, Faith Christian UMC. Sa madali sabihin, patotoo ko, itong Bible na ito ay nahalo sa dumi sa dugo ng damit ng inang na dapat ay dapat ay nasama sanang masunog, na save ko lang. Kasi nagkakagulo na kami noon nung tumawag sa amin na madaling araw, tumimbre, patay na nga inang. Punta kami na Matungao galing sa Santa Maria. Ito ay isa sa nakita ko dito, mama mga kayo, later on, medyo matagal na naisipan ko buklatin. Itong sa Psalms 34:7, tinan nyo nakasulat, ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot na nangatatakot sa kanya at pinagsasanggalang sila. Medyo taliwas. Kasi dapat napagtanggol ng God ang aking inang. Pero circumstansya. Alam nyo, meron palang mga Kristiyano, kahit ako pastor, naglaylo ko kay Lord. Kasi nag-army din ako, katulad ni kamag-anak na mabuti. Nag-army po ako, 5 taon ako sa army hanggang first class PFC ako Nag-ex-army ako, 18 years din ako sa 18 months ako sa military. Ngayon, ibig sabihin, ano ba ito? Mababakla ata ako, kailangan mahusgahan ito. Naglaylo kami lahat. Mrs. ko, lahat ng pamilya dito. Medyo natagalan bago nakarecover. Nahirapan kaming tanggapin na nagbabantay ang angel pagkatapos napapabayaan ng inang ko. Sino ba ang inang ko? Kasi tapos ng grade 2, biyanan ko po yun. Bible leader sa school, sa church. Kilala po ni Pastor Rico yan kasi bali, tsahin niya yun. Ganun o yung karanasan nito. Kaya nakita ko sa circumstansya na mangyayari, hindi natin maitatanggi na katulong ito sa akin. Kasi tama kayo na merong kayong sinasabi sa lecture natin na may mga iniisip pang mali na hindi mo mailabas. Lalo na kay God. Ako, dumadalo po ako dito. Meron po akong vision at meron dreams. Kausap ko si Pastor. Yung vision ko po, blessing na nagtatanong kung sino pupunta sa MOA. Ako po ay lumabas ng kalsada. Lilipat ko na po kasi nakita ko Kasi kami mga UMC, medyo madisiplin na hindi basta merong dapat na salihan, sasalihan. Nagtatanong ako, MOA, alam niyo yung MOA, napakaganda experience natin yan. Ugali ko po, dahil natutunan ko dito, hindi lang yung gumising ng maaga, kundi magsulat ng dreams. Hindi ko lang nadala yung book of dreams ko tsaka vision. Tumingala ako sa heaven. Heaven po, doon ng east, alas 3 sa madaling araw,
Meron ng dalawang bulalakaw patungong sa west. Dalawang bulalakaw. Wow, God, may sagot ka. Tapos, meron pa isa-isa na lang. Isang malaki patungong east. Vision ho yun. 3 araw sa MOA. Kinonsider ko yun para sa akin. Kasi kanya-kanya namang call eh. Kinonsider. Nandun ako sa MOA, na-bless po ako na i-share sa church. At yung dream ho, itong pagdalo ko sa G12, nakapanaginip ako ng mapapangis na leon. 3 yung maliwanag, 3 yung leon na maliwanag. Pero nagtataka ako, mga tao, hindi tumatakbo. Pero ako nasa labas ng bakuran. Paniginip naman ho yun ha. Isinulat ko, kasi merong 3 teacher dito na nagpapalit-palit. Pero umaamo tao. Nisip ko sa G12 yun, sa session natin. Ganun ko pinagpasyahan. Ganon, kasi kailangan, di ba, ilagak mo sa Diyos ang iniisip mo. Huwag kang, 1 Peter 5:7. Alam nyo, kung meron man bless sa lecture natin ngayon, ayoko lang kunin ng oras, sapagat ang oras ay para sa ating lahat. Pero nais kong magpatotoo na yung pong naituro nyo sa amin ay napakaliwanag na nakatutulong ito upang malinawan kami, lalo na po sa panig ko, na merong calling talaga na ginagawa ang Diyos para sa akin. At mga kapatid, ganun din sa ating lahat. Kaya lang iba-ibang paraan. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Pastor, yun po. Kayo na po magdagdag ng pananaw po. Okay lang po yun, ha? Kaya ito isang alaala po ito sa inyo, no? Na, may dugo pa, no? Praise God, purihin ang ating Panginoon. Sige po, at paano na, yan ba yung Bible ni inang mo? Bible mo po ito. Bible mo, nung kunin ninyo na ano yung dugo sa kanya. Sa sasakyan ito, kaya binaba ko na. Kasi, nung binaba ko, dala-dala ng pastor natin yan. Binaba ko yung mga damit, nandoon, na tara-tara kanila. Nalagyan ng dugo, yan. Kasi alam mo na nangyari, hindi pa natatapos ang case na yun eh. Wala akong solusyon doon. Hindi naman ako rin napatay. Kaya lang mo, talagang sabi nga, surrender kay Lord, mabuti. Pero, dagdag ko lang kwento, yung pong si Pastor Rico ay nasa Matungaw, yung pong church na yun, binili sa biyanang ko lalaki. Si Inang ho, hindi man kayo naniniwala, kinatatakutan ho yung kapitbahay. Bagaman nabili na po yung lugar, binenta na ho, may apartment, may lumulutang kong babaeng mataba. Hindi mo nakasayad sa lupa. Kaya, yan po na si Pastor Rico. Hanggang ngayon, nagpapakita, lumulutang na malaking Kaya hindi magkatao po doon. Kaya siguro, Pastor, kasama po sa prayer na... ganun po talaga pagka merong tragedy na naganap sa isang lugar at nagkaroon ng pagdanak ng dugo doon, nagkakaroon ng legal right ang kaaway doon para manahan. Ganun po yun. Kaya pinananahanan po yun. Ngayon, ang tanging paraan para matubos yun, kasi yung blood nga rin na dumanak doon, sumisigaw siya ng recompense. Kailangan may bayad. So, dapat meron ding taong magbabayad. Parang gano'n. Parang kay Abel, di ba? Sumisigaw siya. Ngayon, ang pinambayad, di ba, ang dugo ng Panginoong Jesus. Kaya through the Holy Communion, nagagawin doon sa lugar na yon. Kasi alam natin, yung grape juice is a symbol of the blood of Jesus Christ. Isa yung sa weapon of warfare natin yung communion No? Ibinubuhos po yun. No? Yung dugo na yun, yung grape juice, yung dugo. Tingnan ho ninyo, kasi sa mga napuntahan ko po mga haunted house, ay wala na po, lumalabas po mga demonyo doon. Maski na sa Antipolo kami, bukas ang mata ng mga kasama ko, nakataw nila sa katarbang demonyo po ang mga nagdatingan doon sa Antipolo. Nung binuhos po namin yung grape juice, doon sa pinag-communion service namin, takbuhan lahat ng mga demonyo. Kitang-kita ko ng mga kasama ko, bukas ang mata nila. Ang mga demons nagkakaripasan ng takbo. Opo. Sa Taguig lang, may lumalabas-pasok daw yung white lady doon sa bahay na yon. Nung binuhusan po natin, kasi nag-communion service kami, and then yung grape juice na natira, ibinuhos namin bilang redemption sa nasabing lupain. Wala na pong lumitaw na white lady po doon. Gamitin po niyo yun, mga kapatid ko. Yun po yung natutunan ko yan kay Gwencio. No? Isa pong prophetess ng Panginoon. No? Yung handmaiden of the Lord. Nagpunta siya sa Pilipinas way back mga 1993 o 1992.
no, nang umattend kami sa kanyang gawain, at doon po kapatid, natutunan namin, isa sa weapon of warfare ay ang communion. Dahil na yung, di ba, sinidiklara natin, itong grape juice ay simbolo ng dugo ng Panginoong Jesus. Lalo na panampalataya ng mga Romano-Katoliko, di ba, yung tinatawag nilang transubstantiation, di ba, na talagang ito na ang dugo ni Jesus. Matindi. Kung silang gumawa nun, talagang paniwala na, dugo na ni Jesus yun. Di ba? Tayo, ano pa tayo tan significance di ba? Sabihin, simbolo ito ng dugo ng Panginoong Jesus. Pero inuunor pa rin ng demonyo, di ba? Pagbuhos na ganyan, ay makita ho ninyo, ang dami po nakakalayang tahanan na nagkaroon po ng mga pagdana. Gawin niyo yun, Pastor Rico, para yung sinasabing demonyo na yun, na matabang babae na yun, na nakalutang, kapatid, ay umalis sa lugar na yun. Gawin niyo yun. Pero pag gagawin niyo yun, huwag kayong manginginig sa takot. Huwag kayong magsasama ng mga matatakutin. Kasi may karanasan kami dyan. Pumapasok doon sa mga taong nervyoso at nervyosa. Opo, at pagbuhos namin na ganyan, wala yung kapatiran doon. Lumabas siya, nandun sa bakod. Paglabas namin, nagulat kami, yung kapatiran na yun, siya ang nagwawala. Iba na ang boses niya, sa kanya pala pumasok. Nagpasukan kasi ninenervous pala, natatakot. So, diniliberance, kalaya naman. Kaya lang, pag diniliberance mo, huwag sasabihin, pumasok ko sa bahay na yun, wag na, di ba? Utusan mo kung saan pumunta. Katulad ng Panginoon Jesus, inutusan niya, di ba? Kung saan pumunta. Okay, mga kapatid? So, yun lamang po. Baka may gusto pang humabol ng mga panaginip ninyo. No? Tandaan niyo mga kapatid, sabi ng Bible, your old men shall dream dreams. Kaya yung mga matatanda rito, ay mga maraming mga panaginip. Hallelujah. At kaming mga kabataan, your young men shall see visions. Glory to God. Sabay giwi yung iba matunda. Sige tumayo tayong lahat, mga kapatid, at tayo po'y mananalangin sa Panginoon. 11 na rin po para pagkakataon natin ng SOL may pagpatuloy. Salamat, O Diyos, na muli, Ama, sa mga narinig namin, magagandang mga testimony, Lord, na patungkol sa mga dreams and visions. At tulungan ninyo, Lord, na tuloy kami maging sensitive sa nais mong iparating sa aming buhay. Minsan pa, Lord, selyuhan mo na yung dugo ang mga bagay na amin po napakinggan. Sa pangalan ng Jesus, ito pong aming dalangin. And everybody, say, Amen! Amen!